Oh guys, meron tayong Unggoy. unggoy. Unggoy ang tumira. Bulok na. Ito guys, oh, bago lang. May napulo tayo ditong rambutan. Ayan oh. Oh, mapapansin nyo yun yung bunga nyo. Oh, puro rambutan yan. So, yan, sa mga nagsasabing nakaw to, nakaw talaga to. Kasi hindi to alam ng mayari. Oh, kalo, matamis ba? First bite. Oh. Pero hindi naman tumita. Oh. Pero ito guys, laglag lang naman to. Kasi marami ng unggoy dito. May mga wild animal na talaga dito kagaya ng unggoy. Yan, ito isa rin sa kinakain ng mga unggoy. Ayan, kagaya niya no. 'Di ba? Nakuha lang namin, nalaglag lang yan. Pero hindi namin pinitas yan. So guys, mamulot lang tayo ah. So, ayun, shout out po sa may-ari nitong rambutan na to. Hindi po kami umakyat ah. Nadaanan lang po namin to. So, may mga laglag, kinuha po namin. Ito, kagaya nito. Ayan. Laglag lang yan ha. Tama, hilaw pa oh. Ayun o. Anong ano niyan pa? Unggoy? Unggoy lang ang kumuha niyan. Ayun ang hilaw. Ito guys oh. Oh. Pinulot lang namin to, hindi namin to kinuha. So guys, tinan nyo, mapapansin nyo, hilaw pa siya, pero nabakli na to ng unggoy. Unggoy daw ang ano nito, may kasalanan. Oh, ito pa. Tatadadaan ka dik. Gawin tayo. Sa resort na daw natin yan, hindi pa. Sa kuweba pa rin. So uwi na kami guys. Nakakatuwa lang, daming rambutan oh. Unggoy nga kumain. Ito guys oh. Diba? Mapapansin nyo. So nakakatuwa lang, sarap sana kumuha ng rambutan, kaya lang syempre hindi atin yan. Kaya hindi natin kukunin yan. So pwede naman tayong kumuha ng rambutan kung nandito yung bantay or nandito yung mismong may-ari. Yan, pwede tayong manghingi. Kasi ganoon naman dito. Pero kung kukuha ka lang ng basta, ay hindi pwede. Kailangan kung ano lang yung nasasakupan mo, yun, pwede ka doon. Dami oh, daming rambutan dito. Mapapansin nyo yung pinakandulo na yun oh. Ayan yung namumula na yan oh, rambutan yan guys. Sarap, di ba? Puro rambutan kasi to guys. Ang haba niya no. Ayan, makikita mo basta yung mga namumula na yan, yung mga namumula-mula na yan, puro rambutan yan. Rambutanan to. Ang kumakain lang nito unggoy. Kasi may mga unggoy na talaga rito. Nandito na kasi talaga tayo sa pinakatuktok ng bundok. Ito, kagaya nito, unggoy. Ay, naghahanap ng unggoy. So, may nakuha tayo dito, mga bayuko. At saka suso, mga ilang piraso. So, sasahog natin yan sa ginataan. Masarap din kasi ito guys, mga pansahog-sahog sa ginataan. So, lalo na yung bayuko. Talagang bumibili pa ako nito kasi exotic talaga yan. Ito mga exotic food na matatagpuan mo rito sa kabundukan mismo. So, ayun guys. Balik sa dati. Suong na naman tayo sa kagubatan. At susuotin na naman natin ang mga masusukal na singit-singit ng kagubatan. So talagang napakahirap lang dito. Guys, grabe. Nakakapagod. Hindi lang kita yung overlooking guys. Natatakpan tayo ng damo. Ayan, pero kung mapapansin nyo, yan oh. Si Bro Buslo.
Oh. Guys, bangin na bangin to. Ano, mapapansin nyo, dyan tayo nang galing sa sapa. Yan. Grabe, nangangatog na yung tuhod ko. Dahil sa sobrang tatarik ng mga inakit natin. At sa sobrang taas. Talagang nangangatog na yung tuhod ko. Kasi nga, hindi tayo sanay na umakyat. Siguro may isang dekada na tayo na ganito. Na hindi nakakaakyat ng bundok. So ngayon na lang uli. So nakakapanibago. Kaya talagang doble ingat. Kaya kagaya niyan, yung dinadaanan natin ngayon. Papansin nyo, di ba? Bangin. Bangin na bangin. Kaya talagang watch your step talaga. Kailangan tingnan mo yung dinadaanan mo. So kagandahan lang, hindi na tayo masyadong hinahapo. O, di ba? Oh, guys. Watch your step. Talaga namang nakakatakot. Kasi pag nalaglag ka rito, doon ka pupulutin sa ibaba. Diba? Grabe. Nangangatog na yung tuhod ko. Ito kasi guys yung isa sa mahirap pagka umakyat ka ng bundok. So yung paakyat medyo okay lang. Pero pag bababa ka na, pag bumababa ka na, doon muna mararamdaman yung sakit sa tuhod. Nangangalos na yung tuhod mo. Talagang mararamdaman mo na doon yung panglalambot, yung parang nanginginig na yung tuhod mo dahil nga sa hirap at sa tarik ng ating inakyat. So ngayon naman mababago ng posisyon yung tuhod natin at ayan nga. So ito may langka na laglag, pulok na. Ito yung puno. So ayan, hindi na siya inabutan ng mga dumadaan na siya ay buo pa. At dito naman sa parte na to guys, dito sa lugar na to, kung mapapansin nyo, meron ditong pinagsalangan ng uling at meron ditong mga yan, may ilang puno ng pinya na native. So eto kasi guys, ang dating nakatira dito ay si Nanay Daisy or si Aling Daisy kung tawagin. So kilala yan dito sa aming barangay dahil sila ang isa sa mga legendary na talagang nakatira dito. Yung talagang mga matatanda na inabot pa nung aming mga nuno, nung aming mga lolo't lola. So ito guys, pinakikita ko sa inyo para malaman nyo rin kung ano ang history na inabutan ko dito sa lugar na to. Kasi ang huling akyat namin dito ay 2016 pa yata. So talagang 2016 pa kami huling umakyat dito sa lugar na to. At ngayon wala na dito sila Nanay Daisy. So wala na sila dito. Hindi ko na alam kung nasaan. Parang kinuha na yata ng kanyang mga anak. Grabe, napakahirap umahon dito. So inabot na kami ng ulan, umuulan na. Yan. Kalo, uulit pa ba tayo? May time na ulit. Oh, yan guys, may nalaglag na piko ba yan pa? O kinalabaw. Yan, lumakas ng ulan. Dahil wala tayong payong, ay pwede natin kunin itong dahon ng saging para panaklob natin. So merong isang tropa dito na dadaan. Guwapo. Anak ni Saddam. Ayan. So ayan guys, nag-harvest sila ng mangga rito. So ayan, kumuha si Papa ng dahil umuulan na. So ito yung isang magiging payong natin. So flex mo, di ba? Ito yung payong natin para hindi tayo mabasa. So ingatan kasi natin dito yung ating camera kasi hindi naman to GoPro at ang tanging gamit lang natin ay cellphone. So kaya yun. Nakakailan na kayo, Brad? So shoutout ka muna. Hello ka muna sa vlog natin. Oh, di ba? Ayan guys, isa sa mga tropa natin dito sa bundok na talagang dito rin sila kumukuha ng pang araw-araw at hanap buhay talaga. Oh, quality. Paano kung kukunin yan? Tikman natin. No. Tikman
natin to. Sarap. Pawa ko mga pa. Ang hirap kumain pala ng ganito guys. So, tignan mo. So, baba muna natin itong dahon. Diba? Nabot na tayo guys ng gutom. Hindi pa tayo nakain ng tanghalian. Pero walang problema yun kasi nandito tayo sa kabundukan. Pwede tayong humanap ng mga alternatibong pagkain na para makasurvive tayo. Yun guys. Kailangan lang madiskarte ka dito sa bundok. Yun na nga. Kailangan hindi ka maarte. Pag maarte ka, mamamatay ka dito sa bundok. So guys, tinan mo yung payo natin. Yan, para hindi mabasa masyado yung cellphone natin. Ito, kumuha tayo ng alternatibong payong. So, ayan. Basa na yung ating nauulan na yung ating camera, yung ating cellphone. Ito guys, kung mapapansin nyo, mayroong kabahayan dyan. Yung mapapansin nyo na kabahayan na yan, iyan yung resort na ipinakita ko sa inyo last week. So, ayan, nandito tayo sa ibabaw nya. Ayan, ayan yung resort.